container, pinaghihinalaang may droga. Matag Lunes, alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kapunon. Kining inyong alagad, manihaw dyan, Alan mediante sa tulumanon kalandrakas. ang kalandrakas maghisgot sa mga butang lungsod nun. Din ikaw, ako, o ang atong katilingban, may kalambigitan. Politika, ekonomiya, media etika, turismo, negosyo o uban pa. Matag Lunes, alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kapunon. Kalandrakas! Yes, good afternoon. Magandang hapon, maupay na hapon. Good morning, mate, in Australia. Or sa Bisaya pa, may buntag. Sa lahat na nanonood sa ating Kalandrakas, of course, it is the first Monday of the year 2025. And kung itotal mo kasi Editor Alan, ang 2025, di ba? 2 plus 2 plus 5, 9 gyapon. Di ba? Kung mga numerologist lugar, magagaisipin nila. Well, very interesting, we ended the 2024 year with a good note. I said with a good note kasi we have a new linkage, Editor Alan, ang Kalandrakas now linked in the whole world through the PhilAm TV. Ang ating partner, co-host, si Ed Abalos Cook is joining us live also in the other parts of the world. Okay. So, magandang hapon or good early morning, no? Sa ibang areas na ma-reach sa ating MDNN sa Kalandrakas program. Well, as I've said, ang practice karon, everybody is moving. I've been to other offices, jovial ang atmosphere. And gikan sabta sa galing ako sa office ng Cagayan de Oro Press Club, people are queuing, getting NBI clearances. And these are indications that people are still hopeful na maka-work sila, no? They can work. And of course, as always, on the first day or first week of the year, drain man ang finances kay nag-celebrate man lagi sa New Year, no? Well, Editor Alan, your opening statement so that ang ating kasama, si Ed, will also follow before we start talking about what is in the offing for 2025. Okay, thank you, Dr. Manny. So, mga kaibigan, mga kapanalig, aming mga supporters at followers sa iba't ibang bansa, dito sa ating bansa, sa aming programa ng MDN and Public Affairs Program, of course, ang ating mga fans ni Dr. Manny Audyan at fans ni Ed Abalos all over the world. And magandang hapon sa inyong lahat at rinawang magpatuloy itong ating programa habang may buhay. Okay, sige. Good afternoon din kay ating Dean, si Sigfred Di Malanta is watching right now, si June Castro. Of course, my congratulatory message to Dr. Jerry Canio, who is the first Filipino na naging presidente sa ASEAN Criminological Society, no? Pagpalakpakan natin yan sa Cagayan de Oro College.
Well, Ed, are you still there? And how's the weather that in your part, in your side? Mahina ang audio mo. Paki-check yung mic mo. Naka-unmute ka. Naka-mute ka. I-improve. Mahina. Ayun, yun. sorry. Okay. Sige. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan po sa Pilipinas at dito naman po ay alas 11 na po ng gabi po dito sa gabi. Amerika, Okay. no? And Okay. Happy New Year, Doc Manny, and Happy New of course, Year also. Editor Alan, no? Okay. So, well, still very cold in your area? Malamig pa rin? Ed? Right now, ang situation dito sa Amerika, may mga winter storm po tayo ngayon dito, no? Okay. Well, anyway, parang choppy si Ed ngayon, no, from his end. We'll try to check our line. We are, by the way, Kalandrakas with Philam TV. Okay, and hope we have more engagements and topics that will interest you from our end to the other end. Of course, this morning, or this episode, on the first Monday of January 2025, siguro, Editor Alan, we will ask Ed later because the new president, Donald Trump, will take his oath this January. So we'll be probably getting update from him. And also, the recent, I do not know, attack by, we do call it an attack, on an terror attack, yung explosion of the Tesla truck explosion. Medyo dalawa kasi to, kailangan malaman natin from Ed kung anong magandang, or what's the score in that area. But here in the Philippines, ang mainit na usapin, number one, because the president vetoed parts of the budget that was approved. Ang tinatawag na General Appropriations Act. The president signed that with some veto, item veto, no? Because there were now issues, particularly on the ayuda, Editor Alan, as well as the zero budget sa PhilHealth sa subsidy. Ako, I will not say personal opinion na nasaktan tayo because zero ang budget sa Mindanao Railway System. So, in short, if we continue this kind of congressional or budget, atras na sab ang Mindanao, Editor Alan, because for me, and that is not only my study, the study ng NEDA and all those players in the economy, ang isang engine ng economy, Editor Alan, is mass transport. Mass transportation. And katong yung plan nila ni President Duterte, and even before President Duterte was elected, there was already a plan, yung railway system sa Pilipinas. Sa Mindanao. From Cagayan, di ba, traversing parts of Butuan to Tagum. Di ba? And to Iligan. That is part also of what you call the Iligan corridor. And this will spur developments because if you have a train, hindi yung train na kagang-kagang, meaning, of course, the latest technology. This will cut our travel time in these areas, Editor Alan and Kuya Edgar. Then you will expect Mindanao as the basket, no? Not empty basket, sa ating economy in Southern Philippines. So, pero under the General Appropriations Act, zero. Mayroon lang 2 tao na lang ata na iwan na magko-compute kung kailan mangyari. So, or further studies. However, may mga airports na rin. Of course,
sa Bukidnon, may airport na, Editor Alan, no? Na gagawa ng airport Sa Don Carlos. in Don Carlos, Bukidnon. Yeah. And this will probably improve the transportation sa Bukidnon side. It's the largest province in Region 10. And declog also the traffic routes, no? Yes. Sa ating Lagindingan Airport. Di ba? So, these are some of the things that we are still hoping na ma-improve in terms of air. We have now, hopefully, by 2028 ata yun, Editor Alan, ang airport sa Bukidnon. Okay. Although ongoing na ang construction, then you have ni-improve na nila yung Lagindingan Airport na expand. So that is on the air transport. Di ba? How about sa sea? As usual, nag-improve na rin, Editor Alan, no? Mga nice na sad ang ato mga sea crafts. Except lang nga ang wa pa lang yun, well, ongoing, yon lang issue ng on-time paglarga and paano, mahal ba? Mahal ang, di ba? Pero na-affected na rin with, di ba, dati Editor Alan, itong MOCAS, that is the pantalan na makakat ka sa travel time to cross Uzames via barge. Ngayon, medyo anemic na. Mga dagko na lang biyan ang tonnage. Kaya hindi man pwedeng dadaan doon sa Tangob Tubod Bridge. Di ba? So, marami na rin, no? Marami nang nag-cross, no? So, in our sea and land, I hope there should be a review also of the laws governing franchise of our bus operations, as well as mga new routes para maka-travel naman yung mga products, no, from the different areas. Yes, Editor Alan, your take bago tayo we will allow Ed also to present ano ang mga ine-expect natin sa all-taking ni President Trump. Personally, I do not have a clear idea on what to expect because I'm here in the Philippines. He is the American president, but I hope that everything that the migrants or immigrants like Filipinos will be given much better life in the States through his This coming administration. Well, but this is his second coming. Not the second coming like God. But this is well, Dr. Arciti is watching in Butuan and Cebu areas. Yes, Kuya Ed, anything that you can share with us on the preparation of the oath of the President of the United States of America, Donald Trump? Yes, Doc Manny, opo, confirm na po sa 20th po ng January, manunumpa na po si President Donald Trump po, no? Siya po ay I think gaganapin po ito ngayon sa sa may Washington DC. Okay. Ang kanyang inauguration po. Then what are marami bang natakot because he made it very clear na very strict siya doon sa mga immigrants, di ba? Yeah. Well, Illegal actually, immigrants. yes, apo, kasi according sa kanyang immigration czar, no, ang statement po nila ngayon is lahat daw po nung mga, especially yung mga nagkaroon ng criminal record, nagkaroon po sila ng tawag dito, may mga ginawa po silang krimen dito sa Amerika, yun po ang priority na i-deport po ng parating na government ni President Donald Trump. So sila ang unang papaalisin. Yes. Sila po ang unang target po na para mapadeport po. And para po doon sa mga, syempre, of course, hindi naman po natin maikukubli na may mga
Pilipino po tayong kababayan na hindi po documented. Oo. No? Definitely wala pa po silang advice, pero ang naririnig po natin, ang nagiging usap-usapan is magiging magkakaroon po yata ng konting consideration po Or yata para sa amnesty, mga whatever. nagbabayad ng taxes. Oh. So, Pero wala pa pong confirmation po yun. Yun po ay isa lamang haka-haka or isa lang po na pag-uusapan po yun. Subalit po, alam niyo po dito sa Amerika, marami na po talagang, syempre, medyo nag-worry po sila kung ano yung gagawin nilang susunod kasi syempre, sinasabi po nila na talaga na at this time, talagang magiging mahigpit po ang government, ang leadership ni President Donald Trump po. oo. So, sana, Kuya Ed, in our next episode next Monday, kung pwede makakuha tayo kung mayroon bang in terms of mga nurses or medical practitioners na ni-welcome ba sa Amerika? Because like in Europe, there are now stories na they needed more medical practitioners or nurses dahil sa kanilang mga hospitals. Para naman dito sa ating bansa, yung mga interested may be able to apply. Mayroon ka bang mga balita na mga ganon? Tungkol po sa requirement po para sa mga medical health care workers po no dito sa Amerika. Alam ko ang CNA yung tinatawag nila CNA no? Clinical Nursing Assistant, very in demand po yan dito sa US, and ganun din po yung mga nurse po natin no. However po no, siguro pinakamaganda po tignan po nila yung mga accredited na employer diyan po sa Pilipinas na meron po silang job this is what they call na parang job offer na pinopost po ng mga ano po natin, ng mga companies or mga hospital dito sa US. And kung sakali po na meron pong opening po, dapat po tignan po muna nila masusi yung mga companies na nasa Philippines po na mga employment agencies po, i-check po nila maigi at wag po sila basta-basta na maniniwala sa Facebook kasi normally sa Facebook kasi nagpo-post po sila na may meron po silang hiring diretso po papunta po sa US no. Wala pong ganun kasi alam niyo po hindi po pinapayagan ng Pilipinas na basta-basta na magde-direct hiring po sila from US papunta po dito sa Pilipinas. Dapat po talaga idadaan po kayo sa mga employment Legitimate. agency dyan po sa Pilipinas. Oo. By the way, can you update us? Can you tell us about the cyber truck, yung Tesla attack? Kung may idea ka para of course we have some stories but I need from your end. Yes, opo. Regarding po dun sa ating sa nangyari pong explosion po ng Cybertruck po no ito po yung nangyari dito sa Las Vegas, Nevada no at nagkataon na ginawa yung accident actually hindi siya aksidente no kasi ang nagiging usap-usapan po nila is ito po ay sinadya po, it's an act of terrorism. However kasi medyo marami pa pong information na hindi nila dinidisclose. But one thing's for sure, ito po yung nangyari noong January 1 and it happened around 9:45 p.m. Ito pong scenario na nangyari po is I think nagpark yung Tesla na Cybertruck sa harapan ng Trump Tower dito sa Las Vegas. Tapos bigla na lang nagkaroon ng isang malakas na pagsabog po from the Tesla Cybertruck. At according to the investigation po, yung Tesla Cybertruck na po iyon ay punong-puno po daw ng mortar, punong-puno daw ng explosive, no? Explosive device doon sa truck at bigla na lang siyang sumabog ng napakalakas. And ito pong aksidente to, meron pong namatay na isang tao po at marami po ang nasugatan at marami po ang sinugod sa ospital para magkaroon ng first aid po sa mga taong nasaktan po no. But however,
ano na po, dineclare na po ng Clark County na okay na po siya, na safe na po, na pwede na po bumalik sa hotel. Okay. These are mga issues kasi na nakakagulat dahil New Year, di ba, Editor Alan? Thank you for watching Django Redoblado in Taguig or in Pasig. Okay. Roy Galfo watching. Okay. Now, Editor Alan and Kuya Ed, isa sa inabangan itong malaking rally ng Iglesia ni Cristo. Editor Alan. There is a rally set by the Iglesia ni Cristo to support Vice President Sara and prayer for peace. Di ba? So marami ngayong usapin, Editor Alan and Kuya Ed, na ito ba ay isang statement, no, na the political maneuvering is now happening, Editor Alan. Yeah, it's going Ha? on. So ikaw, kay election man, because di ba, as a matter of fact, ang election period, by the way, ang election period will start this Saturday. I'll check, no? Ang election period kasi is 120 days. So, sige, Editor, ano masabi mo? Dalawa na, nakita ko, mas mainit itong election this May. Kasi sa Mindanao, 2 election officers na ang pinatay, Editor Alan. Aha. So, do you think maliwanag na ba ito na the forthcoming election this May will be very, very hot? Editor Alan? Yeah. Pero para sa akin, itong prayer rally at ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang I think the leaning of the Iglesia of Cristo group is more on the Dutertisman group. Even in the last elections, di ba? So, Okay. of course, they have to support. Lalo na pag merong mga moves na impeach si VP Sara, di ba? Okay. At saka papasok si Presidente sa eleksyon na ito, awak ko lang kung matutuloy. But then, meron ding problema kasi si Kibuloy, tatakbong senador. Pastor Kibuloy. But, Editor Alan. Hindi magkatinginan yung Iglesia at saka Mga... Kibuloy. Pero as I've said, mag-rally sila. And this rally na decided pa bago nag-New Year. Just to show their loyalty to the Duterte. Their support? Are you saying na sa tingin mo ba this will steer the political nest? Oh, yes. Alam mo naman, malaki ang grupo ng Iglesia, malaki ang grupo ng Kibuloy. Well, isang bago natin i-proceed yan, just for the information of the American viewers natin and listeners. Ngayong January 11, Saturday, Editor Alan, start na ang election ban. Kasi election period naman. Although, the campaign will be March for the senators. March pa. Pero election period man eh. So the election period is hanggang June 11. So, January, February 11, 1 month. March 11, 2nd month. April, 3rd month. May. Di ba? Election, May 12. 4th month. June 11. So, 150 days ang 100, di ba? February 11, March 11, April 11, May 12. That is 120 plus hanggang June 11. So you will have 150 days ang election period. Ang ibig sabihin diyan na bawal na ngayon by Saturday magdala ng firearms na hindi approved, cleared by COMELEC. Di ba? Hindi pwede. Except na magdala ka ng sundang,
Ha? Pero og kanang sundang nga pang trabaho, dili nang pangkatay. If you're not a Mga law bodyguards. enforcer, di Oh, pwede. di pwede. Maski license ang ano mo ha, gun. Basta you're not Kailangan may exemption ka galing sa COMELEC. And the use of bodyguards, di ba? Di na pwede yung pag-transfer. Hindi ko, transfer ko to si Alan kasi hindi atin to. Bawal na. This January Hindi na pwede. 11. Ang pwede kung i-approve lang. Kailangan you need the approval. But in the exigency of service. Di ba? Hindi na pwede ang mga suspension o public officials. Ha? Sa kay election period na. Di ba? Yeah. Of course, ang ating mga kababayan na gusto suporta, ano na? You have to be governed by this election ban. So, Doc Manny. yes. Yes. Yes, Ed. Yes, Doc Manny, may tatanong lang po ako, no? Kasi, yes, bawal na silang lumabas, bawal na silang magpakita sa TV, bawal na silang magpakita sa Hindi pa. mga programa nila. Kasi, syempre, tulad niyan, si Willie Rebilla may show yan sa Pwede pa, TV5. pwede pa. Pwede pa. Bawal na siya lumabas, tama, no? Hindi, pwede pa because the campaign period hindi pa nag-umpisa. Okay. Ang pero pinag-usapan ano natin, yung mga pinagbabawal this coming January 11? Kasi syempre dapat yung mga kumbaga guidelines natin. okay, under the COMELEC resolution, ang bawal nga, number 1, yun sinabi ko, you cannot carry firearms. Di ba? Bladed Gun ban. weapons. Appointment. Unless, approved, may exemption ka from COMELEC. Okay. Okay. In short, even those in the armed forces and in the PNP, NBI, they have to be exempted. Because by January 11, ang pinaka-supremo dito will now be the COMELEC. As a constitutional body, it is now COMELEC running the activities relating to election. For example, isang bawal, hindi na pwede magsuspenso ng empleyado or barangay official without the approval of the commission. Yes. At saka yung pag-appoint, di ba? Appointment, yes. Job employment. Appointment. Hindi nga pwedeng magtanggal, hindi na pwedeng mag-hire. Mag-hire. Pero kung gusto ka, because in the exigency of service, you have to justify it with the COMELEC. Yes. Di ba? Di ba, Editor Alan? Yes. And, tapos, hindi na pwedeng magtanggal or hindi man magtanggal, yung bang ilipat ka sa ibang area dahil hindi atin. Or even assignment or movement of police officers pwede but always get the approval of the COMELEC. Yes, Kuya. Okay na si Joy na successful daw kanyang operasyon. Oh, hindi narinig. Yes, ano? Kuya Ed, ano pang tanong mo? Yeah. Kuya, sorry about that, no. Yes, Doc Manny, tatanong ko lang sana. Kasi tulad nito, gun ban. So, lahat ng mga local agencies, lahat ng local agencies like NBI, PNP, AFP, lahat sila, pwede silang magdala ng baril as long as they are on an active duty. Tama po ba? Aside, there must be an exemption from the COMELEC. Kasi hindi natin alam kung ano ba yon, sundalo ba yon. Yes, So usually, opo. the armed forces submit the names para for purposes of monitoring kung sino yon. Kasi, di ba, may mga politiko, may mga bodyguard, gilimit na rin yon. Di ba? Hindi pwedeng magdala ng bodyguard, security guard, or government.
Yes, kuya. politicians are referring Putol-putol ka, kuya. Putol. private Security, kailangan govern. barrel or it has Paki-check signal. Sandali, kuya, naputol-putol ka. Choppy ka talaga, no? Yes, check natin, no? yeah, can you hear me Yeah. better? Yeah, ngayon. Apo. Okay. Okay. Ayan po, okay na po ba? Yes. Ang sabi ko po, yung mga yung sinasabi niyo po na pwede po, allowed po sila, yung po ba yung mga, ang security nila galing sa PSPG? Correct. Yung provided sa mga under the DILG circular, ang public official entitled only to 2 police escorts. Okay. Ngayon, yung mga escorts should also be given the exemption. How about private army? Bawal yon. Kung may mga Bawal, yes, kailangan mag-request ka para mag-complement. Di ba? Minsan makita natin yung isang politiko, ang daming bodyguard. Pero pwedeng mag-bodyguard ka, basta wala lang, walang arm. Aha. Kasi pwede, sino yon? Mga supporters ko. So, Doc Manny, inuulit natin, no? Ulitin ko lang, no? So, ang sinasabi po ng mandate ng DILG, ang pwede lang na pwede magdala ng barel is yung mga security na issue ng PSPG. Tama po ba, no? Correct. Pero yung mga private bodyguard na may mga dalang barel, bawal yon. Tama Bawal. po ba? Bawal. And should the issue of protection is really needed, you need to get the approval of the COMELEC. Di ba? Alright. Okay. What I'm saying is, beginning this Saturday, January 11, election ban na. So hindi na pwedeng mag-release ng mga projects unless ongoing. That is why na-notice mo, Editor Alan, Yeah. lahat na congressman release bas bilisan na ngayon sa pag-release kasi January 11 bawal na. So lahat ng mga hindi na sila pwede mag-release ng cheque. yung mga contractor, sa mga contractor nila. mga contractor ngayon, mga Dracula, gano'n na, ready na to suck your blood. Yung mga new Draculas of the Philippine government, the contractors, are ready to suck the blood. Di ba? So they have to do it before January 11. Because ang allow naman collection kasi nag-ongoing ka eh. Pero hindi na pwede na next week, I will award the garbage collection to Editor Alan. Bawal na! Magkaroon ka ng kaso. Ha? Oo. Hindi na pwede. Unless you ask the approval, sir. Bawal na mag-award at bawal na rin mangolekta ng koleksyon. Hindi, pwede. Tama. Kay ongoing man. Ongoing ang collection. Pero yung mag-release ka ng funds na dahil para sa politika, bawal na. Unless you get the approval from the COMELEC. Okay. Kasi otherwise, mag-stop sa ang gobyerno mo. Ang government, walang operasyon, di ba? Hindi ka babayaran. For example, garbage collection sa Cagayan de Oro. Di ba? Dalawa ang problema. Garbage, pangalawang problema, collection. Ang una, ang garbage, andyan sa daan, hindi na kolekta. Itong collection, dalawa ang problema, Kuya Ed and Editorial. Collection sa basura o collection sa nangungulikta sa basura. Di ba? Kasi magsigil man siya sa bayan. Sir, bayad namin. Kung hindi mo sila nabayaran. And then yung mga collection of garbage, just like in Cagayan de Oro, I'm sorry to state, na hindi ko mga maintindihan yung aming sanitary landfill yan. Di ba? Iwan ko kung saan ba? Along the road or open? Yes. Doc Manny, baka kulang sa bayad sa kotong. Baka kulang sa ano. Yun na sa- nga. Yun. Yung absent. Guide. Absent ka kasi sa last Monday, nasabi yung aming guest, solusyon, hindi komisyon.
Ha? Dapat ko, no, if you want good service, you have to find solution. You should not be interested of the commission. kaso lang, alam mo naman, Doc Manny, sa Pilipinas, imposibleng walang komisyon, lalo-lalo Ay, na nako. yung mga public services natin dyan. Kapag Dapat wala eh, kang binibigay sa barangay kanila, level. talagang hindi kanila tatrabahuin ng maayos. Yes. Lalo-lalo na pagka Disyembre, saan ka nakakita? O mangungulekta na nga ng basura, may aabot pa silang pasobre sa'yo. Tama. Let me, as I have said, this New Year, mayroon akong gimonitor ng daan. It's a road towards my area. Lubak-lubak. So, meaning this is ongoing for the past 6 months. So, January ngayon. So, I am monitoring na if next January hindi pa rin naayos yun, ganun ka-inefficient ang ating government. Kasi ordinary nga road lang, hindi nila ma-repair. Di ba? So, of course, election period ngayon, ulitin ko lang, Kuya Ed, and for our listeners, the election period is 150 days. There are things na bawal. Except that, hindi pa kasama doon yung campaign period, ha? Oo. Kailan bang campaign Kasi period? Kailan po ang baka local, bawal na lumabas sa ang local, sa I'm television, talking, sa radyo? Ha? Kuya, ang local, meaning mayor, governor, 45 days lang ang kampanya. Okay. Di ba? Pero yung deadline nila na that's going to be the last time na pwede silang pumunta ng On the day of the election, on the magkaroon ng start programa of the sa radyo, campaign. sa TV. Kasi normally yung iba ngayon na politiko, pansinin mo yung mga gustong tumakbo para sa pagka-mayor, governor, congressman, ang ginagawa nila, yung mga ibang media company, kumukuha sila ng black time, tapos nagpo-programa sila doon. Kasi siyempre, doon kasi nabibigyan sila ng attention at nabibigyan sila ng popularity. So ngayon, syempre tayo, ang tanong natin, hanggang kailan sila pwede na bago mag-eleksyon na pwede sila lumabas sa TV at sa radyo? Okay. Una, ulitin ko muna, ang senador, kasi we will be electing 12 senators. Okay. 90 days ang campaign period nila bago mag-May 12. Kasi ang, di ba, ang election is May 12 man. So hanggang May 10 lang ang kampanya nila. Hanggang May 10 lang sila. Oh. That's for the Pero mag-umpisa ang kampanya nila sa February 11. Kasi 90 days sila eh. So, from February 11, bawal na sila magtanggalin na nila yung mga billboard na malalaki. Yung sinabi mo na along sa inlex, ang dakong mga posters, tanggalin na yon because there is a requirement of the size. Editor Alan. Di ba? Ang sa local, when I say local candidates, ang ilang kampanya, ang local is 45 days. So mag-start sa March 28 ang local hanggang May 10. Doc Manny, meron po bang allowed na budget for the campaign period? Kasi alam ko parang meron silang sinusundin na budget allowance yata or yung allowed na budget para gastusin nila. Mayroon man, pero hindi man nasunod. Hindi ko lang na-memorize ano ngayon, but usually, 5 peso per voter. For 5 example, pesos per voter po yun. national ka, so if you are expecting about 30 million voters, di ba? So, you times 5 pesos. Pero, di ba? Pero hindi nasunod yun. Alam mo naman, paano ang gastos lang ngayon sa TV ad? Ang laki, mahal-mahal. Di ba? So, but ulitin, para hindi mo na, let's start, una, di ba, February 11, the campaign for senator starts. Anong impact doon?
bawal na sila ngayon mamimigay. Kasi that will be considered ban sa election, di ba? Bawal. Yung size mo sa mga tarpaulin, bawal na. Hindi ka pwedeng maglagay kahit saan. Kasi ang rule ng Comelec, ngayon wala pa man kampanya, so hindi pa bawal. But during the campaign, you will only be posting posters in designated areas by Comelec for postering. Di ba? So, yun muna, Kuya Ed, February 11. Ang sa March 23, ang sa local. When we say local, governors and mayors. And congressman. Okay? So, ang tanong mo, budget under the Omnibus Election Code, sa budget per voter ba ang ibig mo sabihin? Allowed expense, no? Opo. Yun ang... Individually, as a candidate for a certain position, magkano po ba ang allowed sa kanila? Let's say, isang senador, ano po ba ang kanilang budget na allowed po na pag tumakbo sila, ito lang ang pwede nilang gastusin? Ang last 5 peso nga per voter lang. Sa last election. That means, pero ngayon, for president, sabi dito, for president under the code, 10 pesos per voter, vice president. President o vice. Wala mang eleksyon. Wala mang eleksyon sa, pero ngayon, 5 peso. 5 peso per voter. Ang 5 magastos peso mo. per voter. Oh. That is the aggregate amount na magastos for election. Unlike kasi sa Amerika, under the two-party system, you have the Republican and the Democrats, they get support funding from the state, from the federal government. Sa Pilipinas, while marami tayong partido, all parties are not receiving subsidies or funds from the government or from the state. However, wala din regulation kung magkanong tanggapin mo. Ang giregulate ang paggasto. Kaya nga, na-notice mo yung Pidal, Alex Pidal ba yun? Yung gi-expose ni Senator Lacson na sobrang savings because there is no regulation ng ating election code on the receiving of donations. What is only required is to report in your SOSI, summary of contribution and expenses sa election, which you will file 30 days after election. That is why makikita mo sinong mga donors. Di ba? Pero ang tanong, yung hindi nagastos ng partido na na-receive nila, walang batas na nag-regulate. Ang batas under our Omnibus Election Code is the expenses. Pero maniwala kaya tayo na yun lang ang gasto matag voter na yung iba ngayon naghintay na ng ayuda, Editor Alan? 3,000 Editor Kuya Ed? Ako po, Doc Manny, hindi ako naniniwala na yun lang ang gastos nila. Panigurado yan. Depende yan sa botante. Minsan kasi 3,000, 3,500, yun ang naririnig ko eh. Yes. Ang ngayon, dahil nagkagulo, di ba nagkagulo ngayon, dahil of the ayuda. Ang tanong, na-approve kasi yan hindi na-cut. Ang ayuda, covered ba sa election ban? Hindi. Yun lang. Hindi siya makover. Kaya ayuda Kaso lang, ano po ba yung tawag dun sa mga ayuda na gumanda yung pangalan, yung naging Fortis, AKAP? Ano ba nangyari dun, Doc Manny? Na-approve nga yun. Hindi na, except na nagawa lang sila ng strict guidelines na bawal ang politiko, bawal ang
it will be the DSWD who will make the list. But we know it for a fact na ang DSWD is a devolved agency, Kuya Ed and Editor Alan. Meaning, they do not have an employee down to the barangay level or to the local government unit. What we have na funded by the national are the regional offices of DSWD. But in the different LGUs, I'm talking of provincial government, municipal government, city government, it is the incumbent appointing their social welfare officers. Now, ngayon, that is why maraming hindi na lista kasi masyadong politika ang lista. Di ba? So, madarating doon. So, dapat doon sa regional offices, dapat ang regional DSWD will create another office or rather will create one unit who will entertain sa hindi nakalista. Editor Alan. Yung hindi ba nasali sa lista ni governor, ni mayor, ni congressman. Pipila siya doon para malista. Kasi kung i-validate pa sa town or province, masyadong na politika. Kuya. So yung AKAP, di ba? Ang AKAP nga, kinaltasan. So, there is this, I do not know if na-approve yung gusto nila na increase to 50 pesos per voter. I do not know, baka sa second reading kasi noon sa Congress, pero, excuse, from the lower house, it has to be approved by the upper chamber. Yes. So yun. There you are. Marami pang party list ngayon. So magulo. Masyado itong... hindi ako maniniwala. I agree with you, Kuya Ed, na I don't believe na natupad ito or complied itong limit. Kasi wala din silang... Ang alam ko lang na tanggal dahil sa sobrang expenses or not reported sa kanyang susi. Di ba? It was the governor of Laguna at the time, yung si Ercito. Kasi hindi niya ni-report yung TV ads niya, Editor Alan. Yeah. So, dito, covered na by the way, ha? Kuya Ed, covered na ang mga Facebook ads that is now covered. Yung nasa digital. Kasama na rin yung mga Facebook ads sa i-declare nila pagka... Correct. And that is also included in sila, the... no? At that is also included in the allotted time. Okay. So tayo nga, for example, ang ating digital, while we are aired in America, but since it is also aired in the Philippines, under our digital portal, then we are covered by that COMELEC new guidelines. Because there is now a limit. That's why in the coming days, pag-start ng kampanya, yung mga ads doon sa Facebook, i-count na yun. Di ba? So, pwedeng ma-disqualify ka kung titirahin ka, no? Editor Alan. So, yes, Editor Alan, ano bang madagdag mo dito? Sa kalukuan. Sa eleksyon, huwag yung kalukuan. Marami namang loko-loko sa ating eleksyon. Editor Alan, from your experience. Yeah. Itong mga ginagawa ngayon na kunyari yun nga, implemented na yung ayuda. Mayroong AKAP, may tupad. Tupad ba yun? Isa. Ito'y, alam naman ng tao, klarong-klaro na pangampanya talaga ng politiko yan. Kaya nga inaprubahan ng mga
kongresista sa lower house, approve din natin sa Senado yun, di ba? Doc Manny? Oh. Ito ginagamit, klaro na gagamitin sa kampanya, sa pamumulitika. Kaya ang panawagan ko sa mga botante, okay, tanggapin nyo yung kung ano yung binibigay, pero pumili naman kayo ng yung qualified, eligible at gusto ng tao na mga kandidato. Hindi basta susunggab na lang kung mayroong binibigay na ayuda. Di ba? Okay, tanggapin mo yan. Pero piliin mo kung ano nasa puso mo. Yan ang akin. So at the end of the day, sila pa rin mag-decide, pero dapat hindi na on the basis of anong na-receive mo. Yes. Kung look at their campaign platforms or promises, Yun. if they are seeking for re-election, singilin mo. Saan yung sabi mo? Oh. Pag hindi nila naibigay yung promise nila, don't elect them. Don't re-elect them. Then, you look at those also seeking new term. Yeah. Can they be trusted? Yun nga. Sabi Di ba? ko, dapat tingnan ng mga butante yan. Kung may ba ito? Masaligan ba? Kaso lang Doc Manny, alam naman, pagdating ng election, ang gagaling nila mangako, ang gagaling nila magsalita. Pero pag nakaupo na sila, nakakalimutan at kaka-amnesia na sila. Yun na nga. Yun na nga. Kaya nga, singilin ng taong bayan. That is why our platform, our program, will keep on reminding our listening public, Our voters. the voters, gamitin mo yung power of one. Yeah. Your right of suffrage, hindi man yun ginawa sa isang demokratikong process para ibinta mo. Ginawa yung karapatan ng tao sa pagboto para yung buses o ang gusto mo o anong hinahing. Ano yun sa Tagalog? Hinaing. Ang mga complaint. Masingil mo sa mga Yeah. kandidato. Di ba, remember, even in America, the women were not given the rights to vote. Even in some states na the blacks were not given their rights to vote. But along the way, through the years, nakita nila, they are also individuals. They are part of society. So let's take that into a Philippine setting. Ano ba tayo? Kung tutuloy pa ba tayo sa ganitong gawi na bubuto tayo dahil inabutan tayo ng pira? Pira. Ituloy pa ba natin itong paraan na patronage, the politics of patronage? Then you look at yourself. Saan ba tayo ngayon? Are we improving as a nation? Or in our respective barangay, Question. in our own city, nakita ba, ni-address ba nila ang ating livelihood, peace and order, ang ating structural setup? These are important matters na dapat tingnan natin. Hindi yung maganda yon si Editor Alan kasi nagbibigay ng pira. Nagbibigay ng cake, nga mukha niya nakadikit pa sa cake. Kaya nga hindi namin makain kasi ang kapal ng mukha eh. So, yes, Kuya. Pero alam niyo po ang mentality kasi ng ating mga kababayan sa Pilipinas, no. Napakahirap isipin natin, no. Pero minsan kasi pagka nabigyan, hindi nila tinitignan yung long-term effect na pwedeng mangyari. Siyempre, kapag ikaw tumanggap ka, yan ang binoto mo, ano bang ikauunlad ng iyong bayan sa halaga ng kapalit na ibinigay sa'yo? Yun yung question na dapat natin isaalang-alang bago tayo bumoto. Pangalawa, siyempre, tayo naman saan nanggaling ang pera na binigay sa atin? Yun! Di ba, nanggaling rin yan sa bulsa natin, ay binabayad natin buwis at sila ay
ginagawa ng paraan at madiskarte, di ba? Na minsan sa every 3 years na magkakaroon ng eleksyon, ipinamimigay rin nila. Hindi nyo ba naisip na galing rin yun sa bulsa natin? Diba? So parang ako unlike dito sa Amerika, mararamdaman mo ang presensya ng gobyerno. Mararamdaman mo kung ano yung mga benepisyo ng isang taxpayer. Subalit sa Pilipinas, hindi mo maramdaman kung ano ang maitutulong sa iyo. Minsan, may sakit ka na nga, magmaamakawa ka pa, walang magawa ang gobyerno. O tulad niyang PhilHealth, tinanggalan nila ng budget. Anong gagawin mo? Paano si Juan? Yun ang mangyari, no? So basically, naging hostage din. Siyempre tayo, Doc Manny, we have to be very wise when it comes to voting. Kilala naman natin kung sino yung may track record, kung sino yung may napatunayan, kung sino yung may nagawa para sa ating bayan. Hindi naman tayo pwede basta-basta na bumoto ng isang kandidato na walang maitutulong at walang maibabahagi sa ating kaunlaran para sa ating sambayan ng Pilipino. That's why, Kuya Ed, we have to keep on our voters. We have to keep them abreast with what is happening. We have to always remind them of this sacred suffrage, secret right of Yes. suffrage. At saka isa pang napansin ko, Editor Alan, Sir Alan, ang hihilig nating mga Pilipino na bumoto ng mga sikat artista, yung mga tipong yung tipong mahilig magsasayaw ng budot-budot, hindi ko maintindihan eh. What is the relevance of these entertainment people on managing our government structural offices? Yeah. Actually, I don't see any relevance. I don't see any benefit from it, no? Ako, I'm just being straightforward with everyone. Kasi, sa totoo lang, the more na sumusuporta tayo sa ganyan, is the more tayo nababaon sa mga problema at utang. Lalo-lalo na, tulad niyan. Sipin mo, magkaroon ng kalamidad, anong gagawin nila? They will always refer to the national government or to the national budget. Why? Kasi hindi tayo preparado sa sarili nating bayan. It's supposed to be from the LGU to the province. Dapat meron na silang plano, meron na silang budget dyan, at dapat yan naka-ready. Kaso lang ang problema, wala silang iniisip na pwedeng mangyari sa kanila yan, di ba? Yeah. Okay. We have to keep educating voters. We have to remind them. So, our time is up, Koya, but I'd like to, since this is our first episode for the year 2025, and this year, dalawang mga malalaking event, no? One is the oath-taking of President Donald Trump. Bakit ang Amerika palagi tayong nakasunod? Dahil ang Pilipinas, remember, from 1901, naging bahagi tayo sa United States of America. And even our structure of government, were American designed structure. Diba? Like, for example, the Senate. That's an American setup in legislation. This coming year, May, this year, we will be electing 12 senators. 12. Then more than 149 cities in the Philippines, or about 81 or 82 provinces, mag-elect ng governors, mayors, and thousands of municipalities. Very critical ang rule ng ating program and those in the mainstream media or us, because the one that is dominating the digital world, influencing people in key urban cities, yung mga vloggers, Editor Alan and Kuya Ed, na ang kanilang mga announcement are coated, sugar-coated.
because they are paid by a particular group. Di ba? Then the rules, as we know, has gotten into our electoral system. And not necessarily as part of the legitimate operations, but in the creating a national site na sila ganito, ganito. So mabusisi na tayo. Dapat our people, our listening publics, Editor Alan, both in our side, on the Philippine side, and the US side, helping, collaborating each other, and in explaining the importance of electing officials, giving them powers to govern, na they are prepared public official, na who will value the statement that the public office is a public trust. Dili trash. Di ba? Ha? Editor Alan? Yeah, public trust, not, Not- public cash. Oh, dili. Ang uban, cash po. So, we are reminding everyone that ang Kalandrakas in cooperation with PhilAm TV Yeah. will continue to be advocating for a fair, Yes. clean, honest, credible elections. Challenge and educate. Anong voters. ibig sabihin? Bakit sinabi mo fair? Dapat, di ba, ang playing field, Editor Alan, di ba? Hindi, kahit wala kang pira, wala kang billboard, bawat strict is have to be implemented. Strict implementation. Correct. Honest. Oh, pipirma pa yung mga kandidato, di ba? Editor Alan, doon sa pag-file, magpirma doon sa commitment. Na hindi mag-vote buying, pero hindi pa nga nag-dry up yung ink sa kanilang pirma. Nagbayad na. Ubus na yung bulsa nila. So, paano maging clean kung mismo ikaw nagdaya? Oh. So, fair, clean, honest, credible election. Ang credible, dapat, ang COMELEC, ikaw as a candidate, will not use this panunto ba? Yung pang, di ba, scheme kayo, Editor Alan, na even sa vote, dito na sa precinct, may mga contra-signal pa. Di ba? Because that has to be stopped. And of course, the government, the people, the enforcement side will work it out. But dapat the candidate should be the one adhering to the rules set by the Commission on Elections. Pero kung mismo yung kandidato ay the number one violators, so there we are in this prostitution of this election. Okay, so we're running out of time. It's past 1. Kuya Ed, any parting words? Yes, yes, Sir Manny at yes, Sir Alan, no? Sa ating mga nakikinig at nanonood ng ating programa dito po sa Mindanao Daily News Network at PhilAm TV, maraming salamat po, no? At makakaasa po kayo na sa susunod na aming episode, mas marami pa kaming ibibigay na impormasyon sa inyo. Hindi lamang po ito na tungkol sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, subalit dito rin po sa Amerika, no? Yes. And we look forward to a more prosperous 2025. And sana po, antabayanan niyo po ang lahat ng aming episode at aming programa dito po sa MBNN at dito po sa PhilAm TV. Maraming salamat po at Happy New Year po. Okay. Okay, Editor Alan? Kailangan natin sagradong boto, mababait at mabuting mga butante, hindi mga bubutante. Magandang hapon sa lahat. Okay, so sa lahat na sumusunod sa aming Kalandrakas, maraming salamat at please continue following us through Kalandrakas MDNN Facebook Live as well as in our PhilAm TV sa Amerika at in other portals
sa aming mga radio stations na nag-affiliate na rin sa amin for this new year. Please stay tuned with us. We will have more information, factual information that we will share with you. Sa lahat ng aming team, maraming salamat at Happy New Year and Happy Three Kings Happy New to Year and all. Happy Three Kings. We love you all.